Isang milyonarya Benhi nagpilit si kanyang anak babae magpakasal si isang mapagpakumbabang magsasaka. Din ay hindi alam kung Ben Denzi mangyayari dahil kanilang buhay mula sa araw na iyon. Kung interesado ka sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at sabihin mo kung saang lungsod ka nanonood. Tuloy-tuloy tayo. Ang araw ay dahan-dahang sumisilip sa bubong ng mansyon ng pamilyang Santos. Ang ginintuang sinag nito ay tumatagos sa mga kortinang sutla sa silid ni Maria. Ang batang tagapagmana ay gumalaw sa kanyang kama, hindi pinapansin ang patuloy na katok sa kanyang pinto. Maria! Maria, gumising ka na! Gusto kang makita ni Aling Corazon sa opisina niya kaagad, ang matunog na boses ng kasambahay ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Nagreklamo si Maria, ibinaon ang kanyang mukha sa unan. Sa edad na 25, patuloy pa rin siyang kumikilos tulad ng isang rebeldeng teenager, sa inis ng kanyang inainahan na si Corazon. Nang may hininga ng pagsuko, dahan-dahan siyang bumangon, ang kanyang mahabang itim na buhok ay bumabagsak sa kanyang mga balikat. Bulong niya, halos hinahatak ang kanyang mga paa patungo sa banyo. Habang naghahanda si Maria, hindi niya maiwasang makaramdam ng pangamba. Ang mga tawag sa opisina ni Corazon ay hindi kailanman nagdudulot ng mabuting balita. Mula noong namatay ang kanyang ama 3 taon na ang nakalipas, ang relasyon ng dalawa ay lumala hanggang sa naging malamig na digmaan ng mga mapanuring tingin at mapait na komento. 20 minuto pagkatapos, nakatayo na si Maria sa harapan ng nakamamanghang pinto ng nara ng opisina. Huminga siya ng malalim at marahang kumatok. Tuloy, ang malamig na boses ni Corazon ay narinig mula sa loob. Pumasok si Maria at natagpuan ang impekableng nakaayos na figura ng kanyang inainahan. Si Corazon, sa edad na 50, ay patuloy na isang magandang babae. Ang kanyang kulay gintong buhok ay nakatali sa mahigpit na pusod at ang kanyang matalim na asul na mga mata ay nakatuon sa dalaga. Umupo ka, Maria, utos ni Corazon, itinuturo ang upuan sa harapan ng kanyang mesa. Sumunod si Maria, ipinatong ang kanyang mga binti at itinaas ang isang kilay na may hamong anyo. Ano na naman, Corazon? Nagreklamo ba ang mga hardinero dahil muli kong naapakan ang mga rosas? Binaliwala ni Corazon ang sarkasmo, ang kanyang mga labi ay bumubuo ng isang mahigpit na linya. Panahon na para pag-usapan natin ang iyong kinabukasan, Maria. Masyado ka nang naging tulad ng isang spoiled na prinsesa ng napakatagal. Panahon na para gampanan mo ang iyong mga responsibilidad. Umungol si Maria ng mapait na tawa. Responsibilidad? Tinutukoy mo ba ang mga kumpanya na iniwan sa akin ng aking ama at pinatatakbo mo na parang sayo? Kumislap ng mapanganib ang mga mata ni Corazon. Ang mga kumpanyang iyon ay nangangailangan ng isang matatag at may kakayahang mamuno. Ikaw, mahal ko, ay hindi man lang malapit sa pagiging handa. At sino ang nagsabi? Ikaw. Yumuko si Maria pasulong, ang kanyang mga kulay kayumangging mata ay kumikislap ng hamon. Ako ang lehitimong tagapagmana. Ang mga kumpanyang iyon ay akin sa pamamagitan ng karapatan. Dahan-dahang tumayo si Corazon, iniikutan ang mesa hanggang sa nakatayo siya sa harapan ni Maria. Tagapagmana, anong kawili-wiling salita? Naitanong mo ba sa sarili mo kung bakit hindi ka man lang kamukha ng iyong ama? Naramdaman ni Maria na tumigil ang kanyang puso sa isang saglit. Ano ang ibig mong sabihin? Ngumiti si Corazon, isang malamig at kalkuladong ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Oh, walang masyadong importante. Nagtataka lang ako kung talagang alam mo ang iyong lugar sa pamilyang ito. Bago pa makasagot si Maria, nagpatuloy si Corazon, pero hindi iyon ang gusto kong pag-usapan ngayon. Gumawa ako ng desisyon tungkol sa iyong hinaharap, Maria. Panahon na para magpakasal ka. Tumayo ang dalaga ng biglaan, ang kanyang mga mata ay bumubukas ng malaki. Ano? Baliw ka ba? Hindi mo pwedeng pagpasyahan yan para sa akin. Oh, pero kaya ko, sagot ni Corazon ng mahinahon. Bilang iyong legal na tagapangalaga hanggang sa edad na 30, ayon sa huling habilin ng iyong ama, may kapangyarihan akong gumawa ng mga desisyon tungkol sa iyong kapakanan. At nagpasya ako na kailangan mo ng asawang magtuturo sa iyo ng halaga ng mabigat na trabaho at kababaang loob. Umurong si Maria, iniiling ang kanyang ulo na hindi makapaniwala. Hindi mo magagawa ito. Hindi ko papayagan. Lumapit si Corazon, ang kanyang boses ay bumababa sa isang mapagbantang bulong. Pwede kang tumanggi, syempre. Pero tandaan, mahal ko, na may kapangyarihan akong gawing napakahirap ng iyong buhay.
Talaga bang gusto mong labanan ako? Sa sandaling iyon, isang katok sa pinto ang sumabat sa tensyonadong eksena. Tuloy, tawag ni Corazon, hindi inilalayo ang kanyang mga mata kay Maria. Bumukas ang pinto, nabunyag ang isang batang lalaki, mga 30 taong gulang, nakasuot ng simpleng ngunit malinis na kasuotan. May gusot na kulay kayumangging buhok at ilang araw ng balbas, ngunit ang pinakakapansin-pansin ay ang kanyang matingkad at malalim na berdeng mga mata. Ah, Manuel, tamang-tama sa oras, sabi ni Corazon, ang kanyang tono ay nagbabago sa isang maling pagkamatamis. Maria, gusto kong ipakilala si Manuel Rivera. Ang iyong magiging asawa. Naramdaman ni Maria na tumigil ang mundo sa paligid niya. Tumingin siya kay Manuel, pagkatapos kay Corazon, at muli kay Manuel. Ang lalaki ay tila kasing gulat niya, ang kanyang berdeng mga mata ay bumubukas ng malaki. Ito ay isang biro, hindi ba? Sa wakas ay nasabi ni Maria, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Ngumiti si Corazon, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Hindi, mahal ko. Si Manuel ay isang tapat na manggagawa, may-ari ng maliit na bukid sa labas ng lungsod. Naniniwala ako na magiging mahusay na impluwensya siya para sa iyo. Umabante si Manuel, inilahad ang kanyang magaspang na kamay kay Maria. Ikinagagalak kong makilala ka, Binibining Santos, sabi niya, ang kanyang boses ay malalim at malambot sa parehong oras. Binaliwala ni Maria ang nakalahad na kamay, humarap kay Corazon na may galit sa kanyang mga mata. Hindi mo ako mapipilit na magpakasal sa isang magsasaka. Kahibangan ito. Ingatan mo ang iyong mga salita, Maria, babala ni Corazon. Si Manuel ay isang kagalang-galang at masipag na lalaki. Eksaktong kung ano ang kailangan mo para ituwid ang iyong landas. Dahan-dahang ibinaba ni Manuel ang kanyang kamay, isang anino ng sakit ang tumawid sa kanyang mukha sa halatang paghamak ni Maria. Ginang Santos, hindi ko naintindihan. Akala ko tinawag mo ako para pag-usapan ang tungkol sa isang pautang para sa aking bukid. Humarap si Corazon sa kanya, ang kanyang mapagkalkulang ngiti ay bumalik sa kanyang mukha. Oh, Manuel, ito ay mas maganda kaysa sa isang pautang. Sa pamamagitan ng kasal na ito, magkakaroon ka ng access sa mga resources na hindi mo pa nasasapantaha. Ang kailangan mo lang gawin ay tulungan si Maria na maging isang responsableng babae. Hindi makapaniwala si Maria sa kanyang naririnig. Naramdaman niyang siya ay nakulong sa isang hindi kapanipaniwalang bangungot. Hindi niyo maaaring pagpasyahan ito para sa akin. Tinatanggihan ko ng lubos. Lumapit si Corazon sa kanya, binabaan ang kanyang boses, upang si Maria lamang ang makarinig. Pag-isipan mo ng mabuti, mahal ko. Kung tatanggi ka, maaari akong magsimulang magtanong tungkol sa iyong pagiging lehitimong tagapagmana. Gusto mo bang isugal na mawala ang lahat? Nawalan ng kulay ang mukha ni Maria. Ano ang alam ni Corazon? Mayroon bang katotohanan sa kanyang mga pahiwatig kanina? Ang pag-aalinlangan ay itinanim sa kanyang isipan, at sa isang sandali, nakaramdam siya ng lubos na pagkalito. Si Manuel, na walang kamalay-malay sa pribadong pag-uusap ng dalawang babae, ay tila lalong hindi komportable. Ginang Santos, buong paggalang, hindi ko matatanggap ito. Hindi ko kilala ang iyong anak ate. Kalokohan, inihinto siya ni Corazon. Magkakaroon kayo ng sapat na panahon para magkakilala. Ang kasal ay sa loob ng 1 buwan. 1 buwan, sigaw ni Maria, lumabas mula sa kanyang pagkabigla. Ito ay kahangalan. Ayaw kong patuloy na pakinggan ang kabaliwan na ito. Sa mga salitang iyon, nagtungo si Maria sa pinto, ngunit pinigilan siya ni Corazon ng isang matatag na kamay sa kanyang braso. Pag-isipan mong mabuti, Maria. Tandaan mo kung ano ang nakataya. Marahas na kumawala si Maria at tumakbong palabas ng opisina, iniwan ang isang naguluhang Manuel at isang nakangiting Corazon. Ang sumunod na mga linggo ay naging isang pag-ikot ng mabilis na paghahanda at mainit na mga pagtatalo. Lumalaban si Maria ng buong lakas, ngunit hawak ni Corazon ang lahat ng baraha. Sa banta na isisiwalat ang isang sikreto na hindi man lang alam ni Maria, ang batang tagapagmana ay natagpuan ang kanyang sarili na nakulong sa isang lambat ng manipulasyon at emosyonal na pang-aapi. Si Manuel, sa kabilang banda, ay ilang beses na sinubukang kausapin si Maria. Ipaliwanag na hindi rin siya sang-ayon sa kaayusang ito, ngunit iniiwasan siya ng dalaga na parang salot. Para sa kanya, siya ay kumakatawan sa lahat ng kinamumuhian niya sa sitwasyong ito, ang pagkawala ng kanyang kalayaan, ang pagtataksil ni Corazon, at isang hinaharap na hindi niya inisip para sa kanyang sarili.
Habang papalapit ang araw ng kasal, lalo pang nalulubog si Maria sa kawalan ng pag-asa. Sinubukan niyang humingi ng legal na tulong, ngunit natuklasan niya na si Corazon ay naging napakatalino sa pagmanipula ng huling habilin ng kanyang ama. Walang konkretong ebidensya ng pang-aabuso sa kapangyarihan, si Maria ay natagpuan ang kanyang sarili na legal na nakatali sa mga desisyon ng kanyang ina-inahan hanggang sa umabot siya ng 30 taong gulang. Sa gabi bago ang kasal, nasa kanyang silid si Maria, nakatingin sa bintana patungo sa malawak na hardin ng mansyon ng pamilyang Santos. Tahimik na umaagos ang mga luha sa kanyang mga pisngi habang iniisip niya ang buhay na malapit na niyang iwan. Isang marahang katok sa pinto ang nagulat sa kanya. Tuloy, sabi niya, mabilis na pinupunasan ang kanyang mga luha. Sa kanyang pagkagulat, si Manuel ang pumasok. Mukhang hindi siya komportable at hindi angkop sa marangyang silid, ang kanyang magaspang na mga kamay ay kinakabahan na pinipilipit ang sombrerong dala niya. Binibining Maria, nagsimula siya, ang kanyang boses ay malambot at kalmado. Alam kong ayaw mo akong makita, pero kailangan kong makipag-usap sa iyo bago ang bukas. Humarap si Maria, itinatawid ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib. Ano ang gusto mo? Naparito ka ba para magmalaki sa iyong swerte? Para ipagmayabang kung paano ka nakakuha ng pagpapakasal sa isang mayamang tagapagmana. Umiling si Manuel, isang ekspresyon ng sakit ang tumawid sa kanyang mukha. Hindi, wala sa mga yon. Naparito ako para sabihin na ikinalulungkot ko. Na hindi ko nais na maging bahagi nito. Kung ganoon, bakit mo tinanggap? Tanong ni Maria, ang kanyang boses ay puno ng pait. Malalim na bumuntong hininga si Manuel. Dahil wala akong pagpipilian. Ang iyong ina-inahan siya ay nagbanta na kukunin ang aking bukid kung hindi ako tatanggap. Iyon lang ang mayroon ako, ang lahat ng naiwan sa akin mula sa Ri. Bigla siyang tumigil na para bang muntik nang maghayag ng isang masakit na bagay. Si Maria, sa kabila ng kanyang galit, ay hindi maiwasang makaramdam ng kuryosidad. Mula saan, tanong niya, ang kanyang boses ay mas malambot ngayon. Umiling si Manuel. Hindi mahalaga. Ang gusto kong sabihin ay naiintindihan ko kung ano ang nararamdaman mo. Pareho tayong nakulong dito. Sa unang pagkakataon mula nang makilala niya ito, tunay na tiningnan ni Maria si Manuel. Nakita niya ang katapatan sa kanyang mga mata, ang pagod sa kanyang postura. Hindi siya ang kontrabidang inisip niya, kundi isa pang biktima ng mga laro ni Corazon. Ano ang gagawin natin? Tanong ni Maria, ang kanyang boses ay halos bulong. Dahan-dahang lumapit si Manuel na parang natatakot siyang takutin. Hindi ko alam. Pero siguro kung magtatrabaho tayo ng sama-sama, maaari tayong makakita ng isang paraan palabas. Tiningnan siya ni Maria, nagulat sa determinasyon sa kanyang boses. Sa isang saglit, nakaramdam siya ng kislap ng pag-asa. Siguro, tugon niya, pinayagan ang kanyang sarili na isang maliit na ngiti. Habang nagpapaalam si Manuel at lumalabas ng silid, naiwan si Maria na nag-isip. Bukas ay ikakasal siya sa lalaking ito, iiwan ang marangyang buhay na kilala niya, at haharapin ang isang hindi tiyak na hinaharap. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng mga linggo, hindi siya nakaramdam ng lubos na pag-iisa. Ang araw ng kasal ay sumikat na maulap, na parang ang langit mismo ay sumasalamin sa kalagayan ng damdamin ng mga ikakasal. Ang seremonya ay isang maliit at malungkot na okasyon, na pinangasiwaan ni Corazon ng may ngiti ng kasiyahan na nagpapakulo ng dugo ni Maria. Nang binigkas ng pari ang nakapanghihinayang na mga salitang, idinedeklara ko kayong mag-asawa, naramdaman ni Maria na may isang bahagi ng kanya na namatay. Tumingin siya kay Manuel, nakita ang habag sa kanyang mga mata, at nalaman na sa bagay na ito, hindi siya nag-iisa. Nang hapon ding iyon, na may bahagyang oras lamang para palitan ang kanyang kasuotang pangkasal ng mas komportableng damit, natagpuan ni Maria ang kanyang sarili na sumasakay sa isang lumang truck kasama ni Manuel. Ang kanyang mga maleta, na puno ng mga mamahaling damit at alahas, ay mukhang hindi angkop sa sirang sasakyan. Habang lumalayo sila sa mansyon ng mga Santos, tumingin si Maria sa salamin. Nakita niya si Corazon na nakatayo sa pasukan, ang kanyang mapagwaging ngiti ay nakikita kahit sa malayo. Sa sandaling iyon, nangako si Maria na balang araw ay babalik siya, at kapag ginawa niya ito, para ito ang kinin kung ano ang sa kanya sa pamamagitan ng karapatan. Ang paglalakbay patungo sa bukid ni Manuel ay mahaba at tahimik. Tumingin si Maria sa bintana, nakikita kung paano ang tanawin ng lungsod ay unti-unting nagbibigay daan sa mga bukid at parang. Nang sa wakas ay dumating sila, ang araw ay lumulubog na.
Ang bukid ni Manuel ay maliit ngunit maaliwalas. Isang bahay na kahoy na 2 palapag, napapaligiran ng mga sakahang lupa at isang maliit na kamalig. Para kay Maria, nasanay sa luho at karangyaan ng mansyon ng mga Santos, tila ito ay nagmula sa isang lumang postal. Maligayang pagdating sa iyong bagong tahanan, sabi ni Manuel, ang kanyang boses ay may halong kaba at pagmamalaki. Bumaba si Maria sa truck, ang kanyang mga mamahaling sapatos ay bahagyang lumulubog sa malambot na lupa. Tumingin siya sa paligid, isang halo ng magkasalungat na damdamin ang nagbabaka sa kanyang kalooban. Sa isang banda, nakaramdam siya ng malalim na pakiramdam ng pagkawala at hinanakit. Sa kabilang banda, isang maliit na bahagi ng kanya ay hindi maiwasang maakit sa katahimikan at kasimplehan ng lugar. Ito ay naiiba, sa wakas ay nasabi niya, sinusubukang mapanatili ang isang neutral na tono. Bahagyang umiti si Manuel na para bang inaasahan niya ang mas masamang reaksyon. Alam ko. Malamang hindi ito ang sanay ka, pero ipinapangako ko na may karisma ito. Habang ibinababa ni Manuel ang mga maleta, naglakad si Maria sa paligid ng lugar. Ang amoy ng basang lupa at sariwang damo ay pumupuno sa hangin, napakaiba sa mga mamahaling pabango at amoy ng balat sa mansyon. Sa malayo, naririnig niya ang marahang ungol ng ilang baka at ang malayong kakalukak ng mga manok. Gusto mo bang pumasok? Ang boses ni Manuel ay humatak sa kanya mula sa kanyang mga iniisip. Marahil ay pagod ka na pagkatapos ng biyahe. Tahimik na tumango si Maria at sinundan siya patungo sa bahay. Ang loob ay simple ngunit maaliwalas. Mga muebles na kahoy na gasgas ngunit maayos na inalagaan, mga kurtinang may bulaklak sa mga bintana, at isang puno ng batong fireplace ang nangingibabaw sa pangunahing sala. Ang silid mo ay nasa itaas, sabi ni Manuel, itinuro ang isang hagdanan. Inihanda ko ito para sa'yo. Sana ay komportable. Umakyat si Maria sa hagdan, sinundan ni Manuel na may dala ng kanyang mga maleta. Ang silid ay maliit kumpara sa kanyang suite sa mansyon, ngunit malinis at maayos. Isang kama na may patchwork na kumot, isang aparador na nara, at isang maliit na mesa sa tabi ng bintana ang bumubuo sa mga muebles. Iiwan kita para mag-ayos, sabi ni Manuel, inilalagay ang mga maleta sa tabi ng pinto. Kung kailangan mo ng anuman, nasa ibaba ako. Nang umalis si Manuel, marahan niyang isinara ang pinto, sa wakas ay pinayagan ni Maria ang kanyang sarili na bumagsak. Umupo siya sa kama, ang mga luhang pinipigilan niya buong araw ay sa wakas ay malayang umaagos. Umiyak siya para sa buhay na iniwan niya, para sa kawalan ng katarungan ng kanyang sitwasyon, at para sa takot sa isang hinaharap na hindi niya inisip para sa kanyang sarili. Samantala, sa kusina, kabadong gumagalaw si Manuel, naghahanda ng simpleng hapunan. Siya rin ay nabrumado ng sitwasyon. Hindi niya inisip na magpapakasal siya sa ganitong paraan, lalo na sa isang babaeng tulad ni Maria. Ang guilt ay kumakain sa kanya mula sa loob, nalalaman na siya ay bahagi ng dahilan kung bakit siya ay nagdurusa. Habang lumalalim ang gabi, ang bahay ay nalubog sa isang hindi komportableng katahimikan. Hindi bumaba si Maria para sa hapunan, at hindi nangahas si Manuel na gambalain siya. Pareho nilang ginugol ang kanilang unang gabi bilang mag-asawa na hiwalay ng isang sahig na kahoy at isang mundo ng pagkakaiba. Ang mga sumunod na araw ay naging mahirap na panahon ng pag-adjust para sa kanilang dalawa. Si Maria, nasanay sa buhay ng luho at libangan, ay natagpuan ang kanyang sarili na bigla nasa isang mundo kung saan ang mabigat na trabaho ay ang normal. Sinusubukan ni Manuel na maging matyaga, ngunit ang kawalan ng karanasan ni Maria sa pinakasimpleng mga gawain sa bahay at bukid ay kadalasang nagpapainis sa kanya. Isang umaga, mga 1 linggo pagkatapos ng kanilang pagdating, nagising si Maria sa tunog ng galit na mga boses mula sa labas. Sumilip siya sa bintana at nakita si Manuel na mainit na nakikipag-away sa isang lalaking nakabarong na may hawak na maliit na maletang balat. Mausisa at medyo nababahala, mabilis na nagbihis si Maria at bumaba. Nang lumabas siya sa balkonahe, ang lalaking nakabarong ay paalis na, iniiwanan si Manuel na may ekspresyon ng pag-aalala sa kanyang mukha. Ano yon? Tanong ni Maria, nagugulat sa kanyang sarili sa tunay na kuryosidad. Tumingin si Manuel sa kanya, na para bang tinitimbang kung dapat niyang ibahagi ang kanyang mga problema sa kanya. Sa huli, bumuntong hininga siya at nagsabi, galing siya sa bangko. Nagbabanta silang kukunin ang bukid kung hindi ko mababayaran ang mga pagkakautang ko ngayong buwan. Nakaramdam si Maria ng kaunting guilt.
Naging abala siya sa kanyang sariling paghihirap na hindi siya tumigil para isipin ang mga problemang maaaring hinaharap ni Manuel. Magkano ang utang mo? Tanong niya, ikinagulat ni Manuel ang kanyang interes. Mas malaki kaysa sa kaya kong bayaran sa ngayon, sagot niya, hinahawi ang kanyang buhok ng kanyang kamay sa pagkabigo. Hindi maganda ang ani noong nakaraang taon at sa mababang presyo. Kinagat ni Maria ang kanyang labi, nag-isip. Buong buhay niya ay napapaligiran ng pera, ngunit hindi niya kailanman naisip kung paano ito tunay na kinikita. Ang makita si Manuel, isang lalaking masipag na nagtatrabaho araw-araw, sa bingit ng pagkawala ng lahat, ay nagpakita sa kanya ng isang bagay na hindi niya panaranasan, ang hangaring tumulong. Siguro makakatulong ako, sabi niya nang mahiyain. Hindi ako gaanong marunong tungkol sa bukid o ani, pero alam ko ang tungkol sa numero at pananalapi. Maaari kong tingnan ang iyong mga account, tingnan kung may paraan para muling ayusin ang mga bagay. Tumingin si Manuel sa kanya na may gulat at kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. Gagawin mo yon? Akala ko kinamumuhian mo ang lahat ng ito. Nagkibit balikat si Maria, nakakaramdam ng medyo hindi komportable sa ilalim ng mapagpasalamat na tingin ni Manuel. Bueno, sa palagay ko kung magtatagal ako dito, pwede naman akong maging kapaki-pakinabang. Nang hapon na yon, isinubo ni Maria ang kanyang sarili sa mga aklat ng accounting ng bukid. Sa kanyang pagkamangha, natuklasan niyang nasisiyahan siya sa hamon ng paglutas ng mga numero at paghahanap ng mga solusyon. Habang nagtatrabaho siya, ipinaliwanag ni Manuel ang mga detalye ng negosyo ng agrikultura, at natagpuan niya ang kanyang sarili na nabibihag sa komplikasyon at mga panganib na kasangkot. Habang lumilipas ang mga araw, nagsimulang bumuo sina Maria at Manuel ng isang hindi inaasahang koponan. Nagbabahagi siya ng kanyang kaalaman sa pananalapi at kanyang edukasyon sa negosyo, habang ibinabahagi niya ang kanyang praktikal na karanasan at kaalaman sa lupa. Unti-unti, ang tensyon sa pagitan nila ay nagsimulang mawala, na pinalitan ng lumalaking paggalang sa isa't isa. Isang gabi, habang naghapunan silang magkasama, isang bagay na naging isang nakaugalian, sa wakas ay naglakas loob si Maria na itanong ang tanong na nasa isip niya. Manuel, nagsimula siya, nag-aalinlangan ng isang sandali bago magpatuloy. Bakit mo tinanggap ang kasal na ito? Alam kong nabanggit mo na binantaan ka ni Corazon na kukunin ang iyong bukid, pero wala bang ibang paraan? Ibinaba ni Manuel ang kanyang tinidor at tumingin kay Maria na may halong kalungkutan at pagsuko. Ang katotohanan ay ang bukid na ito ang tanging naiwan sa akin mula sa aking pamilya. Itinayo ito ng aking mga magulang mula sa wala, at nang pumanaw sila ilang taon na ang nakalipas, nangako ako na pananatilihin ko itong nakatayo anuman ang mangyari. Nakaramdam si Maria ng alon ng simpatsya. Pasensya na, hindi ko alam di. Umiling si Manuel. Huwag kang humingi ng paumanhin. Hindi ito isang bagay na pinag-uusapan ko ng madalas. Pero, nang dumating ang iyong inainahan na may alok niya, nadama kong wala akong pagpipilian. Ang bukid na ito ang aking tahanan, ang aking pamana. Hindi ko ito pwedeng mawala. Tumango si Maria, sa unang pagkakataon ay tunay na nauunawaan ang posisyon ni Manuel. Naiintindihan kita. Ako rin ay lumalaban para sa aking pamana, bagaman sa ibang paraan. Maaari ba akong magtanong, sabi ni Manuel pagkatapos ng sandali ng katahimikan. Nang tumango si Maria, nagpatuloy siya, ano ang ibig sabihin ng iyong inainahan nang ipahiwatig niya na hindi ka talaga bahagi ng pamilya? Naramdaman ni Maria na mabilis na tumitibok ang kanyang puso. Ang tanong na iniiwasan niyang isipin mula sa araw na iyon sa opisina ni Corazon ay sa wakas ay lumabas sa liwanag. Hindi ko alam, inamin niya ng mahina. Pero natatakot akong malaman. Paano kung lumabas na hindi ako kung sino ang lagi kong akala? Inilahad ni Manuel ang kanyang kamay sa mesa, marahang hinawakan ang kamay ni Maria. Ito ay isang simpleng galaw, ngunit puno ng pag-unawa at suporta. Ano man iyon, haharapin natin ng magkasama. Matapos ang lahat, magkasama tayo dito, hindi ba? Tumingin si Maria sa kanilang magkahawak na mga kamay at, sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa bukid, naramdaman niya ang kislap ng pag-asa. Siguro lang, ang sapilitang kasal na ito ay maaaring maging isang hindi inaasahang alyansa. Samantala, sa mansyon ng mga Santos, naglalakad si Corazon sa kanyang opisina, isang baso ng pulang alak sa kanyang kamay. Ang kanyang plano ay nasa aksyon, ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng pag-aalinlangan. Minamaliit niya si Maria dati, at hindi niya kayang gawin ang pagkakamali na yon muli.
Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng numero. Kailangan kong bantayan ang bukid, utos niya nang walang panimula. Gusto kong malaman ang bawat galaw ni Maria at nang magsasakang iyon. At ihanda mo ang mga dokumentong pinag-usapan natin. Sa madaling panahon ay oras na para simulan ang susunod na yugto ng plano. Habang ibinababa niya ang telepono, tiningnan ni Corazon ang retrato ng kanyang pumanaw na asawa na nakasabit sa pader. Pasensya na, mahal, bulong niya. Pero hindi ko papayagan na kunin ng iyong minamahal na ampon na anak ang sa akin sa pamamagitan ng karapatan. Sa isang malamig na ngiti, itinaas ni Corazon ang kanyang baso sa isang tahimik na pagbibigay-pugay. Ang laro ay nagsisimula pa lamang at determinado siyang manalo, anuman ang halaga. Ang mga araw sa bukid ay naging linggo at ang mga linggo ay naging buwan. Habang ang tag-init ay nagbibigay daan sa taglagas, nagulat si Maria sa kanyang sarili na umaangkop sa kanyang bagong buhay sa isang paraan na hindi niya inisip. Ang mahabang araw ng trabaho, na sa simula ay tila isang pagpapahirap, ay nagbibigay sa kanya ngayon ng pakiramdam ng pagtatagumpay na hindi pa niya naranasan sa kanyang buhay ng luho. Isang malamig na umaga ng Oktubre, nagising si Maria bago ang bukang liwayway, isang bagay na naging karaniwan. Mabilis siyang nagbihis ng jeans at isang flannel na polo, isang pananamit na kanyang minamaliit ilang buwan na ang nakakaraan, ngunit ngayon ay pinapahalagahan niya dahil sa ginhawa at praktikal na katangian nito. Bumaba siya sa kusina at nagulat nang matagpuan si Manuel na gising na, nakayuko sa mesa na may ekspresyon ng pag-aalala sa kanyang mukha. Manuel? Maayos ba ang lahat? Tanong niya, papalapit sa kanya. Tumingala si Manuel, nagulat. Maria, hindi kita narinig na bumaba. Ako wala lang, tinitingnan ko lang ang ilang mga bayarin. Nagsalubong ang kilay ni Maria, hindi kumbinsido sa kanyang pag-iwas na sagot. Umupo siya sa harap niya at inilahad ang kanyang kamay para kunin ang mga papeles na sinusubukang itago ni Manuel. Hayaan mo akong makita, sabi niya ng matatag. Nag-alinlangan si Manuel sa isang sandali, ngunit sa huli ay sumuko. Sinuri ni Maria ang mga dokumento, ang kanyang noo ay lalo pang sumasalubong habang nagbabasa siya. Mga abiso ng di nabayarang singil, mga banta ng pagkakasamsam, at isang liham mula sa lokal na bangko na nagbibigay alam tungkol sa pagtanggi sa isang utang. Manuel, bakit hindi mo sinabi sa akin na ganito kalala ang mga bagay? Tanong niya, nakakaramdam ng halong pag-aalala at pagkabigo. Malalim na bumuntong hininga si Manuel, hinahawi ang kanyang buhok sa isang pagod na galaw. Ayaw kitang alalahanin. Marami ka ng pagbabagong dapat harapin. Bukod pa rito, ito ay aking mga problema, hindi sayo. Nakaramdam si Maria ng kirot sa kanyang mga salita. Akala ko nagkasundo tayo na magkasama tayo dito. Ang iyong mga problema ay problema ko rin ngayon, gusto mo man o hindi. Tumingin si Manuel sa kanya na may gulat, isang maliit na ngiti ang bumubuo sa kanyang mga labi. Tama ka. Pasensya na. Kasi hindi ko pa kailanman kailangang ibahagi ang mga alalahanin na ito sa kahit sino. Tumango si Maria na uunawaan. Sa mga nakaraang buwan, nakilala niya si Manuel bilang isang lalaking may pagmamalaki, ngunit may awa, isang taong nagdadala ng bigat ng mundo sa kanyang mga balikat ng walang reklamo. Sige, ibahagi natin ngayon, sabi ni Maria ng may determinasyon. Sabihin mo sa akin ang lahat. Gusto kong malaman kung ano talaga ang hinaharap natin. Sa susunod na oras, habang ang araw ay nagsisimulang sumikat sa abot tanaw, ipinaliwanag ni Manuel ang pinansyal na kalagayan ng bukid. Ang mga hindi magandang ani ng mga nakaraang taon, kasama ang pagbaba ng presyo ng mga produkto ng bukid, ay iniwan ang bukid sa bingit ng pagkabangkarote. Tumatanggi ang bangko na magbigay ng higit pang pautang, at nagsisimula na ang mga supplier na mangailangan ng paunang bayad. Masinsinang nakinig si Maria, ang kanyang isipan ay gumagana ng napakabilis. Habang nagsasalita si Manuel, nagsimula siyang makakita ng mga pattern na bumubuo ng mga ideya. Manuel, bigla niyang sinabat, naisip mo na bang mag-diversify? Ang ibig kong sabihin, bukod sa mga tradisyonal na tanim. Tumingin si Manuel sa kanya ng may kuryosidad. Ano ang ibig mong sabihin? Bueno, nagbabasa ako tungkol sa sustainable agriculture at organic na produkto. May lumalaking merkado para sa ganoong uri ng produkto, at ang mga margin ng kita ay mas mataas. Naging mapag-isip si Manuel. May narinig ako tungkol dyan, pero laging masyadong mapanganib para sa akin na baguhin ang ginagawa natin sa loob ng maraming henerasyon. Yumuko si Maria pasulong, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kasigasigan.
Pero iyon mismo ang punto. Nagbabago ang mundo at kailangan nating umangkop. Bukod pa rito, hindi ko iminumungkahi na baguhin natin ang lahat ng sabay-sabay. Maaari tayong magsimula sa isang maliit na bahagi ng lupa bilang eksperimento. Habang nag-uusap sila, umaakyat ang araw sa langit, binabaha ang kusina ng ginintuang liwanag. Si Maria at Manuel ay masyadong nahumaling sa kanilang pag-uusap na hindi nila napansin ang pagdaan ng oras. Sa unang pagkakataon, magkasama silang nagtatrabaho bilang isang tunay na koponan. Ang kanilang iba't ibang karanasan at pananaw ay nagkukumpleto sa isang paraan na hindi inaasahan ng alinman sa kanila ilang buwan pa lang ang nakalipas. Samantala, sa mga kilometro ang layo, sa marangyang mansyon ng mga Santos, naghahanda si Corazon para simulan ang susunod na yugto ng kanyang plano. Nakaupo sa kanyang opisina, pinag-aaralan niya ang isang serye ng legal na dokumento kasama ang kanyang abogado, isang matalas ang itsura na lalaki na nagngangalang Attorney Ricardo Cruz. "Sigurado ka ba na gusto mong magpatuloy dito, Ginang Santos?" tanong ni Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "Kapag sinimulan natin ang prosesong ito, wala nang atrasan pa." Itinaas ni Corazon ang kanyang tingin mula sa mga papeles, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng malamig na determinasyon. "Lubos na sigurado, Ricardo." Si Maria ay nagkaroon ng higit pa sa sapat na oras para maging mature sa malungkot na bukid na yon. Panahon na para maintindihan niya na hindi niya kailanman makukuha ang kontrol ng mga kumpanya ng pamilyang Santos. Dahan-dahang tumango si Ricardo. "Mabuti. Ipapasa ko ang petisyon para i-invalidate ang huling habilin ni Ginoong Santos bukas ng umaga. Batay sa impormasyon na ibinigay mo, mayroon tayong malakas na kaso para igiit na walang legal na karapatan si Maria sa pamana." Ngumiti si Corazon, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. "Napakaganda. At tandaan, Ricardo, lubos na pagiging maingat. Walang dapat makaalam tungkol dito hanggang sa huli na para makagawa si Maria ng anuman tungkol dito." Habang tinitipon ni Ricardo ang kanyang mga gamit at naghahanda para umalis, tumayo si Corazon at lumapit sa bintana. Tumingin siya sa malawak na mga hardin ng mansyon, iniisip kung paano siya nakarating sa puntong ito. Naalala niya ang araw na nakilala niya si Miguel Santos, ang ama ni Maria. Siya ay isang ambisyosong dalagang nagtatrabaho bilang kanyang personal na katulong. Si Miguel ay isang makapangyarihang lalaki, may karisma, at si Corazon ay lubos na nahulog ang loob sa kanya. O iyon ang sinabi niya sa kanyang sarili. Ang katotohanan ay nahulog ang loob ni Corazon sa ideya ng kapangyarihan at kayamanan na kinakatawan ni Miguel. Nang siya ay nag-alok ng kasal, matapos ang pagkamatay ng kanyang unang asawa, nakita ni Corazon ang kanyang pagkakataon na umakyat sa lipunan at tiyakin ang kanyang hinaharap. Ang hindi niya inaasahan ay si Maria. Ang bata, na 5 taong gulang noon, ay isang patuloy na paalala na si Corazon ay hindi kailanman magiging una sa puso ni Miguel. Habang lumalaki si Maria, nakikita ni Corazon kung paano siya pinahahalagahan ni Miguel, kung paano niya pinaplano na ipaubaya ang buong kaharian ng pamilyang Santos sa kanyang mahal na anak. Ang pait at inggit ay lumaki sa puso ni Corazon sa buong taon. Nang biglang namatay si Miguel, iniwan si Maria bilang kanyang nag-iisang tagapagmana. Nangako si Corazon na gagawin niya ang lahat ng makakaya para matiyak na ang kayamanan ng pamilyang Santos ay manatili sa kanyang mga kamay. Ang tunog ng kanyang telepono ay naghataw sa kanya mula sa kanyang mga alaala. Ito ay isang mensahe mula sa kanyang taga-subaybay sa nayon malapit sa bukid ni Manuel. Ang binibining Maria at Ginoong Manuel ay nakita sa lokal na kooperatiba ng bukid. Tila pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga bagong paraan ng pagtatanim. Nagsalubong ang kilay ni Corazon. Hindi ito ang inaasahan niya. Dapat ay miserable si Maria, hindi umaangkop. Sa isang sandali, nakaramdam siya ng kaunting pag-aalinlangan. Minamaliit ba niya ang kanyang anak-anakan? Umiling siya, tinatanggal ang mga iniisip na yon. Hindi mahalaga. Sa mga dokumentong ipapasa ni Ricardo bukas, sa madaling panahon ay matatagpuan ni Maria ang kanyang sarili na walang anuman. Walang kayamanan ng pamilyang Santos, walang bukid, walang anuman. I-enjoy mo ang iyong maliit na karanasan sa bukid habang maaari ka pa, mahal, bulong ni Corazon, isang malupit na ngiti ang kumukurba sa kanyang mga labi. Dahil sa madaling panahon, ang iyong mundo ay guguho sa iyong paligid. Bumalik sa bukid, hindi alam ang mga plano ni Corazon, ginugol ni Maria at Manuel ang natitirang araw na nagtatrabaho sa kanilang bagong plano.
Binisita nila ang iba't ibang bahagi ng ari-arian, pinag-uusapan kung aling mga lupain ang maaaring angkop para simulan ang kanilang eksperimento sa organic na pananim. Habang nagsisimulang lumubog ang araw, na nagbibigay kulay sa langit ng mga kulay kahel at rosas, natagpuan nila ang kanilang sarili na nakaupo sa balkonahe ng likuran ng bahay, pagod ngunit kontento sa progreso ng araw. Alam mo, sabi ni Manuel, tumingin kay Maria na may halong paghanga at pasasalamat, nang dumating ka dito, hindi ko inisip na magiging napakamahalagang bahagi ka ng bukid na ito. Salamat, Maria. Sa hindi pagsuko, sa pagtulong sa akin na makita ang mga bagay sa ibang paraan. Naramdaman ni Maria na namumula siya sa ilalim ng matinding tingin ni Manuel. Ako salamat sa iyo, Manuel. Sa pagiging matyaga sa akin, sa pagtuturo sa akin ng napakaraming bagay. Hindi ko inisip na sasabihin ko ito, pero masaya ako na nandito ako. Sa isang sandali, tiningnan nila ang isa't isa, isang tahimik na pag-unawa ang dumaan sa pagitan nila. Pagkatapos, halos hindi namamalayan, yumuko si Manuel pasulong. Pinigil ni Maria ang kanyang hininga, ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok sa kanyang dibdib. Ang sandali ay naputol ng tunog ng isang sasakyan na papalapit. Pareho silang mabilis na humiwalay, tulad ng mga teenager na nahuli ng kanilang mga magulang. May inaasahan ba tayong bisita? Tanong ni Maria, sinusubukang pakalmahin ang kanyang hininga. Nagsalubong ang kilay ni Manuel, tumayo. Wala akong alam. Nagtungo sila sa harapan ng bahay nang eksaktong tumigil ang isang eleganteng itim na kotse sa harapan ng pasukan. Naramdaman ni Maria na tumigil ang kanyang puso nang makita niya kung sino ang lumabas ng sasakyan. Corazon, bulong niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Si Corazon Santos, impekableng nakasuot ng isang mamahaling terno, ay lumakad patungo sa kanila na may ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Maria, mahal, sabi niya, ang kanyang boses ay matamis ngunit may hindi maipaliwanag na tono ng masama. Hindi mo ba babalatiin ang iyong inainahan? Umabante si Maria, instintibong inilalagay ang kanyang sarili sa pagitan ni Corazon at Manuel. Ano ang ginagawa mo dito, Corazon? Lumapad ang ngiti ni Corazon, nagpadala ng kilabot sa likod ni Maria. Oh, mahal ko. Ganyan ba ang paraan ng pagbati sa babaeng nagpalaki sa'yo? Lalo na kapag nagdadala ako ng napakakawili-wiling balita. Naramdaman ni Maria ang kamay ni Manuel sa kanyang likuran, isang tahimik na pagpapakita ng suporta. Tumayo siyang matuwid, hinaharap si Corazon na may determinasyon na hindi niya alam na taglay niya. Anong balita? Tanong niya, ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng takot na nadarama sa kanyang kalooban. Kinuha ni Corazon ang isang sobre mula sa kanyang bag at inugoy ito sa harap ni Maria. Sa tingin ko ay panahon na para malaman mo ang katotohanan tungkol sa iyong nakaraan, mahal ko. At tungkol sa iyong hinaharap. Habang lumulubog ang araw sa abot tanaw, binabaha ang eksena ng pulang liwanag, naramdaman ni Maria na tumigil ang mundo sa kanyang paligid. Ano man ang nilalaman ng sobreng iyon, alam niyang mababago nito ang kanyang buhay magpakailanman. Ang katahimikang sumunod sa mga salita ni Corazon ay napakagandas na halos mahiwa ng kutsilyo. Matamang nakatingin si Maria sa sobre sa kamay ng kanyang inainahan, ang kanyang isipan ay tumatakbo sa lahat ng posibilidad kung ano ang maaaring nakapaloob dito. Ano yan? Tanong niya sa wakas, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Ngumiti si Corazon, isang malamig at kalkuladong ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Oh, mahal, bakit hindi tayo pumasok at pag-usapan ito bilang isang pamilya? Matapos ang lahat, iyon ang identity natin, hindi ba? Naramdaman ni Maria ang kamay ni Manuel sa kanyang likuran, isang tahimik na paalala na hindi siya nag-iisa. Tumayo siyang matuwid, hinaharap si Corazon na may determinasyon na hindi niya alam na taglay niya. Ano man ang gusto mong sabihin, Corazon, pwede mong sabihin dito at ngayon, sabi ni Maria, ang kanyang boses ay mas matatag kaysa sa kanyang nararamdaman. Itinataas ni Corazon ang isang kilay, ang kanyang ngiti ay nagiging mas malamig pa. Kung iyon ang gusto mo, mahal. Palaging napakamapagmadali. Binuksan niya ang sobre at kinuha ang isang set ng mga dokumento. Alam mo, palagi akong nagtataka kung bakit hindi ka man lang kamukha ng iyong ama. Lumabas na may napakagandang dahilan para doon. Naramdaman ni Maria na bumibilis ang kanyang puso. Ano ang ibig mong sabihin? Iniabot ni Corazon ang mga dokumento. Ampun ka, Maria. Kinuha ka ng iyong ama mula sa isang ampunan nang ikaw ay sanggol pa lamang. Ito ang mga papeles ng pag-aampon.
Ang mundo ay tila tumigil sa paligid ni Maria. Kinuha niya ang mga dokumento ng nanginginig na mga kamay, ang kanyang mga mata ay sumusunod sa mga salita na nagpapatunay ng sinabi ni Corazon. Nadama niyang naubusan siya ng hangin, na gumagalaw ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi ito maaaring totoo, bulong niya, mas para sa kanyang sarili kaysa sa iba. Tumawa si Corazon ng walang kagalakan. Oh, pero totoo ito, mahal. At hindi lang iyon. Nakikita mo, ayon sa mga batas ng ating bansa, ang isang ampon na anak ay walang parehong karapatan sa mana na tulad ng isang tunay na anak, maliban kung partikular na nakalagay sa testamento. At hulaan mo nakalimutan ng iyong ama na gawin ang maliit na paglilinaw na iyon. Itinaas ni Maria ang kanyang tingin mula sa mga dokumento, ang gulat ay nagbibigay daan sa galit. Ano ang sinasabi mo, Corazon? Ang sinasabi ko, mahal na Maria, ay wala kang legal na karapatan sa yaman ng pamilyang Santos. Lahat, ang mga kumpanya, ang mga ari-arian, lahat akin na ngayon. Umabante si Manuel, tumatayo sa tabi ni Maria. Hindi maaari. Mahal ni Ginoong Santos si Maria, alam ng lahat iyon. Hindi niya papayagan na mangyari ang isang bagay na tulad nito. Humarap si Corazon kay Manuel, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa masama. Ang matapang na magsasaka sa pagsaklolo. Nakakatinag ng damdamin. Pero natatakot ako na ang pag-ibig ay walang halaga sa harap ng batas. Naghain ako ng petisyon para i-invalidate ang testamento ni Miguel kaninang umaga. Sa loob ng ilang linggo, lahat ay opisyal na magiging akin. Naramdaman ni Maria na bumibigay ang kanyang mga binti. Sinalo siya ni Manuel, pinipigilan siyang bumagsak. Bakit, Corazon? Nagawang itanong ni Maria, ang kanyang boses ay sinira ng emosyon. Bakit ngayon? Bakit ginawa mo ang lahat ng ito? Lumapit si Corazon, ang kanyang mukha ay ilang sentimetro mula sa kay Maria. Dahil hindi ka kailanman naging higit pa sa isang hadlang para sa akin, mahal. Isang patuloy na paalala na, anuman ang aking pagsisikap, hindi ako kailanman magiging una sa puso ni Miguel. Pero ngayon, sa wakas, magkakaroon na ako ng lahat ng nararapat sa akin. Sa mga salitang iyon, tumalikod si Corazon at nagsimulang maglakad patungo sa kanyang kotse. Bago sumakay, humarap siya ng isang beses pa. At isa pang bagay. Ang sangla sa kagiliw-giliw na maliit na bukid na ito, nasa pangalan ko rin ngayon. May isang linggo kayo para umalis. Paalam, mga mahal. Ang kotse ni Corazon ay lumayo, nag-iwan ng ulap ng alikabok at dalawang wasak na puso. Bumagsak si Maria sa mga bisig ni Manuel, ang mga luha ay sa wakas ay malayang umaagos. Tahimik siyang sinalo ni Manuel, ang kanyang sariling isipan ay sinusubukang iproseso ang lahat ng kararaan lang nangyari. Ang sumunod na mga araw ay naging pag-ikot ng mga emosyon at desperadong aktibidad. Desperadong naghanap sina Maria at Manuel ng paraan para labanan ang mga aksyon ni Corazon. Nakipagkonsulta sila sa mga abogado, pinag-aralan ang mga lumang dokumento, naghanap ng anumang bagay na maaaring tumulong sa kanila na hamunin ang petisyon ni Corazon. Ngunit sa bawat pintong nagsasara, sa bawat pag-asang nawawala, naramdaman ni Maria na may isang bahagi niya na namamatay. Ang pagbubunyag ng kanyang pag-aampon ay yumanig sa mga pundasyon ng kanyang pagkakakilanlan, at ang nalalapit na pagkawala ng lahat ng nakilala niya ay nag-iwan sa kanya na parang nasa gitna ng karagatan. Isang gabi, habang nakaupo si Maria sa balkonahe sa likod, nakatingin sa mga bituin at nakakaramdam ng pagkalito kaysa sa dati, sumali si Manuel sa kanya. Tahimik siyang umupo sa tabi niya, iniaalok ang kanyang presensya bilang kaaliwan. Alam mo, sabi ni Maria pagkatapos ng mahabang katahimikan, palagi kong alam na hindi ako gusto ni Corazon. Pero hindi ko inisip na aabot siya ng ganito kalayo. Hinawakan ni Manuel ang kanyang kamay, inihahabi ang kanyang mga daliri sa kanya. Pasensya na, Maria. Sana'y may magawa pa ako para tumulong. Tumingin si Maria sa kanya, isang maliit na malungkot na ngiti sa kanyang mga labi. Gumawa ka na ng mas marami kaysa sa inaakala mo, Manuel. Kung wala ka, hindi ko alam kung paano ko malalampasan ang lahat ng ito. Nagtinginan sila, at sa isang sandali, ang mundo sa paligid nila ay tila nawala. Dahan-dahan, halos parang isang panaginip, yumuko sila patungo sa isa't isa. Nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang malambot na halik, puno ng pag-unawa, kaaliwan, at isa pang bagay, isang bagay na hindi pa nila pinapangalanan. Nang maghiwalay sila, isinandal ni Maria ang kanyang ulo sa balikat ni Manuel. Ano ang gagawin natin ngayon? Tanong niya ng mahina.
Mahigpit siyang yakap ni Manuel. Hindi ko alam. Pero anuman yon, haharapin natin ng magkasama. Ipinapangako ko. Samantala, sa mansyon ng mga Santos, ipinagdiriwang ni Corazon ang kanyang nalalapit na tagumpay. Napapaligiran ng mga mamahaling ari-arian na sa madaling panahon ay opisyal na magiging kanya, naramdaman niyang nakalalasing ng kapangyarihan. Gayunpaman, ang kanyang pagdiriwang ay naputol ng isang tawag sa telepono. Si Ricardo, ang kanyang abogado. Ginang Santos, sabi ni Ricardo, ang kanyang boses ay matigas. May problema tayo. Naramdaman ni Corazon na nawawala ang kanyang kasiyahan. Anong klaseng problema? May naghain ng pagtutol sa ating petisyon para i-invalidate ang testamento. Isang taong nagsasabing may ebidensya na nilinaw ni Ginoong Santos na dapat magmana si Maria ng lahat, kahit na ang kanyang katayuan bilang ampon. Naramdaman ni Corazon na nanigas ang kanyang dugo. Sino? Hiningi niya. Sino ang nangahas na humarang sa aking landas? Nagkaroon ng sandali ng katahimikan sa linya bago sumagot si Ricardo. Si Lourdes Reyes. Ang dating sekretarya ni Ginoong Santos. Muntik nang mabitiwan ni Corazon ang telepono. Si Lourdes Reyes. Isang pangalan na hindi niya narinig sa loob ng maraming taon. Isang babaeng pinaniniwalaan ni Corazon na matagal nang nawala sa ekwasyon. Hindi maaari, bulong ni Corazon. Siya hindi niya maaari. Natatakot ako na kaya niya, Ginang Santos, sabi ni Ricardo. At may higit pa. Sinasabi ni Lourdes na may ebidensya siya hindi lamang tungkol sa testamento, kundi tungkol sa ibang bagay. Mga bagay na, ayon sa kanya, maaaring magtulak sa ating lahat sa kulungan. Naramdaman ni Corazon na gumuguho ang mundo sa kanyang paligid. Ang lahat ng kanyang maingat na plano, taon ng manipulasyon at panlilinlang, ay nasa panganib na mailantad. Hanapin mo siya, utos niya kay Ricardo, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Hanapin mo siya at tiyakin na hindi na siya kailanman makapagsalita. Habang ibinababa niya ang telepono, tiningnan ni Corazon ang retrato ni Miguel Santos na nakasabit sa ibabaw ng fireplace. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam siya ng takot. Takot na mawala ang lahat, takot na mailantad ang kanyang mga krimen. Hindi ko hahayaang kunin nila ito sa akin, bulong niya, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng matinding determinasyon. Hindi na yon. Hindi kapag napakalapit ko na. Sa mga kilometro ang layo, sa isang maliit na apartment sa lungsod, isang matandang babae ay nakatingin sa bintana, isang bundle ng mga lumang dokumento sa kanyang mga kamay. Alam ni Lourdes Reyes na kararaan lang niyang pinakawalan ang isang bagyo, ngunit matapos ang mga taon ng katahimikan at guilt, sa wakas ay handa na siyang harapin ang mga kahihinatnan ng katotohanan. Oras na, Miguel, sabi niya ng mahina, na para bang nakikipag-usap sa isang lumang kaibigan. Oras na para malaman ng iyong anak ang buong katotohanan. Habang sumusulong ang gabi, ang mga sinulid ng tadhana ay nagsisimulang magkasama. Si Maria, na nakikipagbaka para makahanap ng kanyang lugar sa isang mundo na bigla na lang nagbago. Si Manuel, determinadong protektahan ang babaeng, laban sa lahat ng posibilidad, ay nagsimulang mahalin niya. Si Corazon, handang gawin ang lahat para mapanatili ang kanyang impeyo ng mga kasinungalingan. At si Lourdes, tagadala ng mga sikreto na may kapangyarihang baguhin ang lahat. Ang bagyo ay papalapit at walang sinuman ang handa para sa mga pagbubunyag na dala nito. Umaga ng maulap at maulan, na para bang sinasalamin ng langit mismo ang emosyonal na kaguluhan na malapit nang mangyari. Nagising si Maria sa tunog ng ulan na tumatama sa bubong ng bukid, ang kanyang mga mata ay namamaga mula sa isa pang gabi ng mga luha at hindi mapakaling panaginip. Sa tabi niya, mahimbing na natutulog si Manuel, ang kanyang braso ay nakabalot sa kanya bilang proteksyon. Tinignan siya ni Maria ng may halong lambing at guilt. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, sa ilang paraan ay nakahanap sila ng kaaliwan sa isa't isa, pero hanggang kailan pa nila mapapanatili ang bubble ng kapayapaan na ito? Nang may pag-iingat na hindi gisingin si Manuel, tumayo si Maria at nagtungo sa kusina. Habang naghahanda ng kape, ang kanyang isipan ay nag-iisip tungkol sa mga pangyayari ng nakaraang mga araw. Ang pagbubunyag ng kanyang pag-aampon, ang pagtataksil ni Corazon, ang nalalapit na pagkawala ng lahat ng nakilala niya lahat ay tila sobra para matiis. Ang tunog ng isang kotse na papalapit ang humila sa kanya mula sa kanyang mga iniisip. Nagkunot noo, sumilip si Maria sa bintana. Hindi sila naghihintay ng mga bisita, lalo na ng maaga sa umaga.
Sa kanyang pagkamangha, nakita niya ang isang matandang babae na bumababa mula sa isang taxi. Ang babae, na may kulay abong buhok at eleganteng postura, ay tumingin sa paligid ng may ekspresyon ng nostalgia bago nagtungo sa pangunahing pinto. Binuksan ni Maria ang pinto bago pa makapag-doorbell ang babae. "Maari ko po ba kayong matulungan?" tanong niya, ang kanyang boses ay may halong kuryosidad at pag-ingat. Tiningnan siya ng babae, ang mga mata nito ay napupuno ng luha. "Maria," sabi niya ng marahan. "Lumaki ka na ng husto. Kamukha ka ng iyong ina." Umurong si Maria, nagulat. "Sino po kayo? Paano niyo po nakilala ang aking ina?" Malungkot na umiti ang babae. "Ang pangalan ko ay Lourdes Reyes. Ako ang sekretarya ng iyong ama sa loob ng maraming taon. At naparito ako para sabihin sa iyo ang katotohanan, ang buong katotohanan." Sa sandaling iyon, lumitaw si Manuel sa likuran ni Maria, nababahala sa mga boses. "Ayos lang ba ang lahat?" tanong niya, inilagay ang isang mapangalagaang kamay sa balikat ni Maria. Dahan-dahang tumango si Maria, hindi iniaalis ang kanyang mga mata kay Lourdes. "Sana nga," sabi niya. "Pakituloy po. Sa tingin ko marami tayong dapat pag-usapan." Samantala, sa mansyon ng mga Santos, desperadong naglalakad si Corazon sa kanyang opisina. Gumugol siya ng buong gabi sa pagpupuyat, desperadong sinusubukang hanapin si Lourdes Reyes bago pa ito makarating kay Maria. "Paano posible na hindi pa rin niyo siya nahanap?" sigaw niya sa telepono. "Matanda na siya, para sa pag-ibig ng Diyos." Sa kabilang linya, sinubukan ni Ricardo na pakalmahin siya. "Ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya," ginang Santos. "Pinuntahan na namin ang lahat ng hotel sa lungsod, pero wala siyang bakas." Binaba ni Corazon ang telepono ng may galit. Lumapit siya sa bar at kumuha ng isang baso ng whiskey, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ang kanyang mainat na plano, mga taon ng manipulasyon at panlilinlang, ay malapit ng masira. Bumalik sa bukid, nakaupo sina Maria, Manuel, at Lourdes sa paligid ng mesa sa kusina. Ang kapaligiran ay puno ng tensyon at antisipasyon. Kinuha ni Lourdes ang isang makapal na sobre mula sa kanyang bag at inilagay ito sa mesa. "Narito ang lahat," sabi niya. "Mga sulat, dokumento, litrato ang katibayan na gustong magmana ka ng lahat ng iyong ama, Maria, kahit naampon ka." Kinuha ni Maria ang sobre ng nanginginig na mga kamay. "Bakit?" tanong niya, ang kanyang boses ay halos bulong. "Bakit naghintay hanggang ngayon para sabihin sa akin ang lahat ng ito?" Ibinaba ni Lourdes ang kanyang tingin, ang guilt ay halata sa kanyang mukha. "Natakot ako," inamin niya. Si Corazon siya ay isang mapanganib na babae. "Pagkatapos ng kamatayan ng iyong ama, binantaan niya ako. Sinabi niya na kung ako ay magsasalita, sisirain niya ako. At naniwala ako sa kanya." Nagsalubong ang kilay ni Manuel. "Ano ang nagbago?" "Namamatay na ako," sabi ni Lourdes ng simple. "Cancer. Sinasabi ng mga doktor na ilang buwan na lang ang natitira sa akin. At naisip ko na hindi ko pwedeng dalhin ang mga sikreto na ito sa libingan. Karapat-dapat malaman ni Maria ang katotohanan." Nagsimulang suriin ni Maria ang mga dokumento, ang kanyang mga mata ay lumalaki ng lalo sa bawat pahinang binabasa niya. May mga sulat mula sa kanyang ama, ipinapahayag ang kanyang walang kondisyong pagmamahal para sa kanya. Mga legal na dokumento na malinaw na nagtatag ng kanyang karapatan sa mana. At pagkatapos, isang bagay na nagpatigil sa kanyang puso. Hindi ito maaaring totoo," bulong niya. Taimtim na tumango si Lourdes. "Natatakot ako na totoo nga, mahal. Hindi lamang sinubukan ni Corazon na nakawin ang iyong mana. Siya ang responsable sa kamatayan ng iyong ama." Nalaglag ang panga ni Manuel, yumukod para basahin ang mga dokumentong hawak ni Maria. Mga medikal na ulat, resulta ng laboratorio, lahat ay nagpapahiwatig na si Miguel Santos ay dahan-dahang nilalagyan ng lason sa loob ng ilang buwan. Nilalagyan siya ng laso ni Corazon, sabi ni Lourdes, ang kanyang boses ay sinira ng emosyon. "Nagsimulang magsuspetsa ang iyong ama sa bandang huli. Hiniling niya sa akin na mag-imbestiga ng palihim. Ngunit bago pa tayo makagawa ng anuman, nawala na siya." Bigla siyang tumayo si Maria, nalaglag ang upuan sa sahig sa likuran niya. "Kailangan nating dalhin ito sa pulisya. Ngayon din eh." Tumayo si Manuel sa tabi niya, hinawakan ang kanyang kamay. "Kasama mo ako," sabi niya ng simple. Habang naghahanda silang umalis, ang tunog ng mga gulong na sumisitsit ang nagbigay alarma sa kanila.
Sa bintana, nakita nila ang ilang itim na kotse na mabilis na papalapit. Si Corazon, sabi ni Maria, ang kanyang boses ay may halong takot at determinasyon. Sa ilang paraan siguro nalaman niyang nandito si Lourdes. Tumayo si Lourdes, ang kanyang mukha ay maputla ngunit determinado. Umalis ka na, sabi niya kay Maria. Dalhin mo ang mga dokumento sa pulisya. Hahadlangan ko sila dito. Hindi, matibay na sabi ni Manuel. Hindi namin hahayaan na harapin mo sila ng mag-isa. Tumango si Maria, isang bagong lakas ang umuusbong sa loob niya. Mas malakas tayo ng sama-sama. Haharapin natin ito bilang isang pamilya. Habang tumigil ang mga kotse sa harap ng bahay, naghanda sina Maria, Manuel, at Lourdes para sa huling pagtatagpo. Lumabas si Corazon mula sa unang kotse, ang kanyang mukha ay baluktot sa galit. Ikaw, sigaw niya, itinuro si Lourdes. Traitor! Paano mo nangahas na makialam sa aking mga gawain? Umabante si Maria, inilagay ang kanyang sarili sa pagitan ni Corazon at Lourdes. Tapos na, Corazon. Alam na namin ang katotohanan. Lahat. Tumawa si Corazon, isang malamig na tunog na walang kagalakan. At ano ang gagawin mo tungkol dito, mahal? Takbo sa pulisya. Sa tingin mo ba paniniwalaan ka nila? Ako si Corazon Santos. May mga koneksyon ako, kapangyarihan. Wala kang sinuman. Nagkakamali ka, sabi ni Manuel, sumasama kay Maria. Siya si Maria Santos, ang tunay na tagapagmana ni Miguel Santos. At may ebidensya siya ng lahat ng iyong mga krimen. Sa sandaling iyon, ang tunog ng mga sirena ay pumuno sa hangin. Mga kotse ng pulisya ang lumitaw sa abot-tanaw, mabilis na papalapit. Namutla si Corazon, umatras ng isang hakbang. Hindi ito maaaring nangyayari. Tapos na, Corazon, sabi ni Maria, ang kanyang boses ay matatag. Oras na para bayaran mo ang lahat ng ginawa mo. Habang dumating ang pulisya at inaresto si Corazon, humarap si Maria kina Manuel at Lourdes. Sa unang pagkakataon sa loob ng mga linggo, nakaramdam siya ng kapayapaan at pagkabilang. Salamat, sabi niya, mga luha ng ginhawa at pasasalamat ang pumupuno sa kanyang mga mata. Sa inyong dalawa. Sa pagtayo sa aking tabi, sa pagtulong sa akin na matuklasan ang katotohanan. Mahigpit siyang yakap ni Manuel. Palagi akong naririto para sa iyo, Maria. Mahal kita. Tiningnan siya ni Maria, isang ngiti ang luminaw sa kanyang mukha. Mahal din kita, Manuel. At ngayon ay nauunawaan ko na ang aking tahanan ay hindi isang mansyon o isang yaman. Ang aking tahanan ay ikaw, ang bukid na ito, ang buhay na itinayo natin ng sama-sama. Mapagmahal silang tiningnan ni Lourdes. Napaka-proud ng iyong ama sa iyo, Maria. Hinarap mo ang kahirapan ng may grasya at lakas. Talagang ikaw ang kanyang anak. Habang nagsimulang sumilip ang araw sa pagitan ng mga ulap, nagpapakalat ng ulan, naramdaman ni Maria na isang bagong kabanata ng kanyang buhay ang nagsisimula. Isa na puno ng pag-ibig, katotohanan, at pangako ng isang maliwanag na hinaharap. Isang taon pagkatapos, ang bukid ng mga Santos Rivera ay nag-umapaw. Ginawa ni Maria at Manuel ang ari-arian bilang isang masaganang negosyo ng organic na agrikultura, gamit ang kaalaman ni Maria sa pananalapi at karanasan ni Manuel sa bukid. Ang yaman ng pamilyang Santos, na ngayon ay legal na nasa mga kamay ni Maria, ay ginamit upang tulungan ang ibang mga bukid ng pamilya na nasa kahirapan at para pondohan ang mga programa ng edukasyon sa sustainable na agrikultura. Si Corazon, na nasentensyahan para sa kanyang mga krimen, ay gagugol ng natitirang araw niya sa kulungan, sa wakas ay hinaharap ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Si Lourdes, bagamat humihina dahil sa kanyang sakit, ay nakahanap ng kapayapaan sa kanyang huling mga buwan, napapaligiran ng pag-ibig at pag-aruga ng pamilyang tinulungan niyang magkasamang muli. At sa isang maaraw na hapon ng tagsibol, sa ilalim ng parehong puno kung saan minsan nilang ibinahagi ang kanilang unang halik, ikinasal sina Maria at Manuel, napapaligiran ng mga kaibigan, kamag-anak, at mga manggagawa sa bukid na naging kanilang piniling pamilya. Habang lumulubog ang araw sa abot-tanaw, pinipintahan ang langit ng mga kulay ginto at rosas, tumingin sa paligid si Maria. Kay Manuel, ang lalaking nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng pag-ibig at pagtitiyaga. Sa bukid, na naging kanyang tunay na tahanan. At sa hinaharap, maliwanag at puno ng posibilidad. Si Maria Santos, na dating nagdududang tagapagmana, ngayon ay may-ari ng kanyang sariling kapalaran. At hindi niya ito papalitan para sa anumang bagay sa mundo.